Makalipas ng ilang minuto, ang una nilang ginawa ay pumunta sa loob ng isang kainan. At nang madala ang lahat ng masasarap na pagkain sa kanilang lamesa ng tagapagsilbi, natuwa ng gusto si Yakran at nagsabi na sa wakas ay makakakain na din sila ng masarap na pagkain at mukhang naging maayos na ang pag-iisip ni Pungchon. Napasulyap naman siya sa pagkain at kay Pungchon ang paulit-ulit at natanong kung sa pagkakataong ito ay nabigyan sila ng tamang bilang, ngunit pinagmasdan lang siya ng husto ni Pungchon dahil baka mayroon na naman siyang gagawing kabaliwan. Sapagkat nagsabi si Yugang sa tagapagsilbi na maghintay muna, kasunod nito ay ang kanyang pagtanong habang tinitingnan ng grupo ng mga kalalakihan sa kanilang harap kung saang grupo nanggaling ang mga ito. Sinagot ito ng tagapagsilbi na sila ay nanggaling sa Tiger Cloud Clan at ang lahat ng mga lalaking ito ay kilala sa kanilang mahusay na martial arts. Dagdag pa ng tagapagsilbi ng may inosenteng ngiti na basta't hindi sila magsisimula ng gulo, sila ay magiging ligtas kaya wala silang kailangang ipag-alala, na sinagot lang ng ating bida na ito ay kanyang naiintindihan. Naisip niya na kung sila ay ganito kahusay sa martial arts ay wala siyang problema rito. Ito ay dahil sila ay perpektong mga tao upang mapanatili si Pungchon. Gumawa siya ng isang plano sa kanyang isip at dito ay napag-isipan niya na pagkatapos nitong masugatan si Pungchon gamit ng kanyang pag-atake, dali-dali siyang tatakbo at aagawin ang atensyon ng Tiger Cloud Clan sa pag-iinsulto sa kanila upang gawin na isang pain si Pungchon, at gagamitin niya ang pagkakataong ito para siya ay makatakas papalayo. Dagdag pa na naisip ni Yugang na ang kanyang kapangyarihan na Soul Force ay makakayang masira ang isang malaking bato pero alam niyang malakas si Pungchon kaya nakakasigurado siya na siya ay kaagad nagagaling. Kasunod nito ay bumaling ang tingin ni Yugang kay Pungchon na nagsimulang kumain, nang bigla na lang siyang napakabilis na lumingon sa kanya habang nanghihingi ng kapatawaran sa kanyang isipan at nagsasaad na sana ay hindi masaktan ang loob niya dahil dito. Dali-dali niya namang ipinalabas ang kanyang tinatagong kutsilyo sa kanyang damit at mabilis na sinaksak si Pungchon. Subalit pagkatapos niya itong masaksak, nanlaki ang mga mata at napangangalang ng gusto si Yugang sa kanyang nakikita, habang si Yakran ay nahulog ang pagkain na nasa kanyang bibig sa pagkagulat. Ito ay dahil ang kutsilyo na ipinalabas ni Yugang ay hindi man lang nagawang tumagos sa katawan ni Pungchon. Kaya nanginginig at natitigilan sa inuupuan nito na napaisip ang ating bida na hindi ba ito umepekto at naisip na ito ay masama. Nang bigla na lang mabilis na lumingon si Pungchon papunta sa ating bida habang nagbabaga ang kanyang mga mata, at may seryosong mukha nitong pagtawag sa kanyang Panginoon. Sa tindi ng takot ay pinagpawisan ng husto at napapangangang na tanong ni Yugang sa kanyang isipan kung ano ang mayroon sa katawan ng bastardong ito. At nasabi na lamang na hindi niya ito sinasadya subalit mukhang hindi naiintindihan ni Pungchon ang mga pangyayari kaya natanong niya lang ang ating bida kung siya ba ay tinatawag nito. Dahil dito ay nagulat ng husto si Yugang at si Yakran, at naisip lang ng ating bida kung inaakala ba ni Pungchon na ang kanyang ginawa ay isa lang na pagtawag sa kanya. Hindi nasiyahan sa ginawa ng ating bida, nagtanong si Yakran kay Pungchon kung siya ba ay nababaliw na at hindi nito naiintindihan ang mga pangyayari. Subalit bigla na lang napatayo si Yugang at kaagad na inihampas ang lamesa habang pasigaw na nagsasabi na siya ay sobrang nanggagalaiti ngayon. Nanginginig at natatakot niyang itinuro ang mga kalalakihan sa dulo at nagsabi kay Pungchon na tingnan sila dahil mayroon ang mga itong lakas ng loob para magsuot ng espada sa kanyang presensya kaya hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na bigyan ang mga ito ng leksyon. Naririnig itong mga sinabi ng ating bida. Mabilis na napatayo ang mga kalalakihan sa Tiger Cloud Clan at ipinalabas ang kanilang mga espada habang nagtatanong ang isang lalaki kung sila ba ang tinutukoy ng batang ito. Kaagad namang tumayo si Pungchon at hinawakan ang kanyang espada habang nagsasabi na para sa kanyang Panginoon na gamitin ang Soul Force sa kanya. Hindi nito lubos maisip ang kanyang nararamdamang galit. Nagmamadaling inalis ni Yakran ang kanilang lamesa sa tabi para ito ay masigurado habang si Yugang ay muling nag-utos kay Pungchon na dakpin ang mga ito ng nabubuhay at bigyan sila ng tamang leksyon at kung may isa man lang na hindi ganap na naturuan ng leksyon ay hindi niya ito mapapatawad. Naagad namang sinunod ni Pungchon kaya ibinalik niya ang kanyang espada at inangat ang kanyang mga kamao habang nagsasaad na tinatanggap nito ang utos. Ang mga miyembro ng Tiger Cloud Clan ay mabilis na lumukso para atakihin si Pungchon, at pasigaw na nagsasabi na mukhang ang mga bastardong ito ay kinakailangang makakita ng dugo upang magising sa katotohanan. Si Pungchon ay agad na sinipa ang sahig, kung saan dahil sa bilis nito ay kaagad niyang naabot ang harap ng mga kalalakihan at hinawakan ang dalawang martial artist sa kanilang mga ulo.
Kasunod nito ay ang napakalakas niyang paghampas dito sa lupa kaya kaagad ang mga itong nawalan ng malay. Pagkatapos nito ay ang paglipat niya sa natitirang kalaban, kaya sa takot ay wala na itong may nagawa kundi ang mapaatras na lamang. Nakikita itong mga pangyayari at naiisip na ito ay ang kanyang pagkakataon, dali-daling tumungo si Yugang palabas. At habang ang gusali ay sumasabog dahil sa gulo na nagaganap sa loob, walang tigil na tumatakbo ng napakabilis si Yugang at nagsabi siya na hindi niya makakalimutan ang sakripisyo na ginawa ng Tiger Cloud Clan. Lumulukso sa bubong ng mga gusali sa kalye, naisip ng ating bida na kahit pa na maubos ang kanyang chi ay kailangan niyang makalayo hanggat sa kanyang makakaya habang nananatiling may ginagawa si Pungchon. Maya't maya pa ay pansin nito ang outer gate na malapit niya nang maabot kaya may tuwa siyang napaisip na sa wakas ay makakaalis na din siya upang mahanap ang kalayaan at nagsabi na ito ay perpekto. Sapagkat nagiba bigla ang kanyang reaksyon sa tindi ng pagkagulat dahil rinig niya ang boses ni Pungchon sa kanyang likuran na may tuwang pinasasang-ayunan ang kanyang sinabi dahil mahusay ang pinakita nitong footwork technique. Nagawa namang matisod ang ating bida kaya kamuntikan na siyang mahulog pero kaagad siyang nahuli ni Pungchon sa tamang oras. Hindi makapaniwala sa tagpo, natanong ni Yugang kay Pungchon kung papaano siya nakarating doon ng ganoon kabilis at kung hindi ba nito sinunod ang kanyang utos. Ngunit tinignan lang siya ni Pungchon at may seryosong mukha na nagsabi na sila ay magpatuloy, ito ay dahil ang mga kalalakihan ay handa na ngayon. Makalipas ng ilang minuto nang sila ay makabalik ay makikita natin ang grupo ng Tiger Cloud Clan na ngayon ay nakayuko sa lupa habang sabay-sabay na nagsasabi na mabuhay ang kanilang hari at sila ay parusahan nito dahil sa kanilang kabastusan. Nakikita itong pangyayari, si Yugang ay natigilan sa kanyang kinatatayuan at namuti ang mga mata habang may ngiting isinaad ni Pungchon na sila ay desperado na para manghingi ng kapatawaran sa kanilang Panginoon. Nangitim naman bigla ang mukha ng ating bida at napakagat siya ng kanyang ngipin sa tindi ng pagkainis dahil naniwala siya sa Tiger Cloud Clan na magbibigay ng sapat na oras para siya ay makatakas, subalit ang kanya lang na nakuha ay ang pagsasabi nila ng mabuhay ang kanilang hari. Ang isa sa mga miyembro ng Tiger Cloud Clan ay napasulyap kay Yugang at nagagalit na naisip kung bakit siya yumuyuko sa batang ito at kung magkakaroon siya ng pagkakataon ay aatakihin niya ito. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil sa biglang paghawak ng ating bida sa kanyang ulo, kasunod nito ay ang napakalakas niyang paghampas dito sa lupa habang may matinding panggagalaiting nagsasaad na hinding-hindi niya ang mga ito mapapatawad. At pagkatapos nito ay nagpatuloy siyang bugbugin ang mga natitirang kalalakihan kaya napatawa ng napakalakas si Pungchon habang nagsasabi na nakakamangha ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Samantala, si Yugang na napapaiyak sa galit ay pasigaw lang na nagsabi na ang lahat ng mga ito ay kanyang papatayin. Kinabukasan pagkatapos nilang makaalis sa bayan ay nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Dito ay makikita natin si Yugang sa loob ng karawahe na natitigilan dahil hindi niya na alam kung ano ang gagawin. Ito ay dahil kahit nasa harap ng mga mahuhusay na miyembro ng demonic cult at pati na ang kanyang teknik na Soul Force ay walang kwenta laban kay Pungchon. Kaya natanong niya kung maaari ba talaga siyang makatakas sa palad nito. Nang bigla na lang inagaw ni Yakran ang kanyang atensyon gamit ng sound transmission, at natanong niya kung balak ba talaga nitong patayin si Pungchon. Sinagot siya ni Yugang na wala siyang layunin na patamaan ito sa maselang bahagi ng kanyang katawan pero ito'y hindi na mahalaga dahil hindi man lang ang kutsilyo niya nakapagbigay ng pinsala dito. Kaya natanong ni Yakran kung hindi kaya ang kanyang kutsilyo ay basura, sapagkat napatingin lang sa kanya ang ating bida. Kasunod nito ay ang pagpapalabas niya ng isang kutsilyo galing sa kanyang damit kung saan kaagad niya itong iniangat. Kasabay nito ay ang paggamit niya sa kutsilyo na siyang naging dahilan ng pagkahiwa ng takip ng bintana na parang isang papel sa harap ni Yakran. Nakikita ito, nagugulat na natanong ng babae kung ang bastardong si Pungchon ba ay isang uri ng halimaw na hindi matatalo, at nagsabi na humahanga siya sa ating bida dahil nagawa niyang mapasunod ang ganitong klaseng tao. Napatanong naman si Yugang kung ano ang sinusubukan nitong sabihin. Kaya biglang nagpalabas si Yakran ng masamang ngiti, at kanyang natanong kung hindi ba gusto nitong makatakas sa bastardo at gusto niya ba itong tumulong. Interesado dito, natanong ni Yugang kung papaano siyang makakatulong sa kanya. Sinagot siya ni Yakran habang mayroong kinukuha sa kanyang dibab na mayroon siyang nakakatuwang laruan. Kasunod nito ay ang pag-abot niya ng isang pil para ipakita ito sa ating bida, at pagtanong kung ano ang sa tingin nito. Dagdag pa ni Yakran habang patuloy na inaabot ang pil na sila ay makipaglaro gamit nito at natanong kung sasali ba ang ating bida.
Bagamat nagsabi lang si Yugang na ito ay mukhang kahina-hinala at natanong kung ano itong bagay. Napatawa lang si Yakran at isinaad na ito ay isang pil na makakapagpasama ng sikmura, at sa loob ng 15 minuto pagkatapos mo itong kainin ay sasakit ang tiyan mo sa walang tigil na pagtatae. Si Yugang na napapaturo sa kanyang sarili ay natanong sa gulat kung umaasa ba siya na kakainin niya ito. Sapagkat sinagot lang siya ni Yakran na ito ay magiging isang magandang eksena pero ito ay para sa kanya. Dagdag pa nito na makinig ng mabuti ang ating bida sa kanyang plano at sabihin ito kay Pungchon matapos niyang makain ang pil. Ito ay sa oras na buksan ni Pungchon ang pintuan para tingnan ang loob ng karawahe ay sasabihin ng ating bida na baka si Yakran ay may planong tumakas at ginagamit lang ang rason para magbawas kaya mag-uutos ito kay Pungchon na bantayan ito ng mabuti na alam nilang kanyang susundin. Kasunod nito pagkatapos itong pumayag ay aalis si Yakran ng napakalayo hanggat sa kanyang makakaya para makatakbo si Yugang. At makalipas ng ilang minuto pagkatapos nilang makabalik ay paniguradong hahanapin siya ni Pungchon kaya gagamitin ni Yakran ang pagkakataong ito para makatakas. Dagdag pa ni Yakran na makakaya niya itong pahabain ng 1 oras at maluwag sa loob niyang kakainin itong pil para sa kanya. Namula naman ang mga pisngi ni Yugang at nagsabi na kung ito ay kanyang gagawin ay magpapasalamat siya pero hindi ito ikakabuti ng kanyang loob. Gayunpaman nagsabi lang si Yakran habang nagpapalabas ng masamang tawa na ito ay maayos lang basta maipakita nila kay Pungchon ang tinatawag na karma. Dahil dito ay pumayag si Yugang sa alok ni Yakran at may ngiting nagpasalamat. Samantala nagsabi lang ang batang dalaga na bilhan na lang siya nito ng maiinom mamaya. Hindi nagtagal ay walang pag-aalinlangan nitong kinain ang pil. At maya't maya pa ay maririnig natin ang napakalakas nitong pagsigaw sa loob ng karawahe, kung saan ngayon habang tinatakpan niya ang kanyang tiyan at pinagpapawisan siya ng husto ay pasigaw nitong sinabi kay Pungchon na nasa labas na parang sasabog na ang kanyang tiyan kaya nagpakiusap itong itigil ang karawahe. Si Pungchon na napapansin itong kaguluhan, naisip niya na ito ay kahina-hinala. Gayunpaman ay nagpatuloy siyang ihinto ang karawahe gaya ng utos ng batang dalaga. Napapansin ang biglang paghinto ng karawahe, ito ay ikinatuwa ng husto ng 2 bata at naisip ni Yugang na gaya ng kanilang pinagplanuhan ay uutusan na lang nito si Pungchon. Sapagkat hindi ito ang kanilang inaasahan dahil ang ginawa ni Pungchon ay binarikada lang ang mga bintana. At nang ito ay kanyang matapos ay bumalik siya sa pagmamaneho ng mga kabayo para sila ay magpatuloy. Kasabay nito ay ang kanyang pagpapalabas ng seryosong mukha habang nagtatanong sa babae kung sa tingin ba nito ay mahuhulog siya sa kanyang kalokohan. Ang dalawa sa loob ng karawahe ay nabato naman sa loob sa pagkagulat at pagkatapos ay sumigaw si Yugang na hindi talaga maayos ang pakiramdam ng babae kaya siya ay huminto. Subalit napapikit lang si Pungchon at nagsabi na huwag mahulog ang kanyang Panginoon sa patibong nito. Sapagkat nagpumilit si Yugang na hindi talaga maganda ang pakiramdam nito at nag-utos na ihinto ang karawahe ngayon din. Hindi tumutugon sa kanyang hiling, patuloy na pinaghahampas ng ating bida ang karawahe at pilit na pasigaw na nagsasabi na ihinto ng bastardo ang pagmamaneho sa karawahe. Ngunit kahit paano ang gawin nito ay hindi sila pansin ni Pungchon, kaya nang maunawaan niya ito ay napagdesisyonan ni Yugang na huminto. Si Yakran na nanginginig at naiiyak dahil sa sobrang sakit ng tiyan ay napatingala sa ating bida, kaya napatingin din sa kanya si Yugang nang may takot at bigla na lang lumingon papalayo sa kanya habang napapakagat ng kanyang ngipin na parang nagsasabi na wala siyang may magagawa dito kaya tanggapin na lang nito ang kanyang kapalaran. Sa tindi ng galit ni Yakran ay pasigaw niyang pinagsabihan na ang mga ito ay tunay na mga bastardo. At di kalaunan ay tuluyang natunaw ang pil sa kanyang sikmura kung saan siya ay napasigaw ng napakalakas dahil sa kanyang hindi mapigil na pagbabawas. Si Pungchon na narinig itong kakaibang tunog kasabay ng matinding pagsigaw ng babae, kaagad niyang binuksan ang karawahe upang tingnan ang kanyang Panginoon. Napapansin ang walang tigil na pagtatae ni Yakran sa loob ng karawahe, dali-dali niyang kinuha ang ating bida at tumakbo papunta sa kagubatan habang wala nang may nagawa si Yugang kundi ang mapadasal na lamang. Habang sila ay nagpapatuloy sa loob ng gubat ay nanghingi si Pungchon ng kapatawaran, at maya't-maya pa ay nagawa nitong makalapag sa lupa kung saan ipinaliwanag niya na hindi niya inaakalang tatae talaga ang babae ng ganoon. Naglakad papalayo sa kanya si Yugang at nadidismayadong nagsabi na hindi nito sinunod ang kanyang utos kaya nararapat siyang parusahan, na sinagot lang ni Pungchon na isipin niya lang na kinakailangan nitong tiisin ang hirap para maging isang Supreme Master.
Ito'y sinagot ni Yugang habang lumalabas ang mga ugat sa kanyang mukha sa galit kung ang tinatawag ba nitong landas sa pag-aging Supreme Master ay kinakailangang maamoy ang tae ng ibang tao. Si Pung Chon ay nagsimula namang tumingin sa paligid para maghanap ng lugar sa kanyang kaparusahan. Kung saan pagkatapos ay bigla na lang nitong inihampas ng napakalakas ang kanyang ulo sa isang puno habang nanghihingi ng kapatawaran. Nagpatuloy siya sa pagbangga ng kanyang ulo habang nagsasabi na hindi niya pinag-isipan ang kanyang ginawa. Samantala maririnig natin ang patuloy na pagbabawas ni Yakran habang nagsasabi na siya ay mamamatay na. Makalipas ng ilang oras ay nauwi sila sa pagpapalit ng karwahe, at dito sa loob ay makikita natin si Yakran na mukhang na-trauma sa lahat ng nakakahindik niyang naranasan. Si Yugang na hindi siya magawang matingnan ay naisip na marahil pakiramdam ng babae ay mamamatay na siya pagkatapos ng sobra nitong pagtatae. Nang bigla na lang napatayo si Yakran at nagsabi na ito ay muli nilang gawin, kaya nagtatakang natanong ni Yugang kung ano ang ibig nitong sabihin. Sapagkat hindi niya ito sinagot at mabilis lang na nilunok ang isa pang pil, kaya sa tindi ng pagkagulat ay natanong siya ng ating bida kung bakit niya ito ginagawa para sa kanya. Subalit inutusan lang siya ni Yakran sa galit na manahimik, at dagdag pa nito habang nababaliw, na ang kanilang pamilya ay hindi marunong sumuko ng ganoon na lamang. Maya't maya pa ay muli siyang napasigaw kaya dali-daling huminto si Pung Chon at binuksan ang karwahe. Hindi gustong mabaliwala ang sakripisyo na ginawa ng babae, kaagad na nag-utos si Yugang kay Pung Chon na tulungan ito sa kanyang pagbabawas. Sapagkat napagdesisyonan ni Pung Chon na iba ang gawin kung saan bigla na lang nitong ipinalabas ang kanyang espada at nagpakawala ng isang pag-atake na siyang tumama at humiwa sa pader ng karwahe kaya napahawak ng napakahigpit si Yakran sa ating bida at napasigaw sa tindi ng takot. Samantala makikita natin si Pung Chon na nagdidilim ang mukha at nagbabaga ang mga mata habang angat-angat ang kanyang espada na nagsasabi na hindi niya ito hahayaang magpatuloy kaya papatayin niya ang babae. Hindi makapaniwala sa kanilang naririnig, si Yakran at Yugang ay napanganganalang ng husto sa gulat. At makalipas ng ilang sandali, nagpaliwanag si Yugang habang humahakbang papalapit si Pung Chon na ang tanging kasalanan lang nitong babae ay tumain ng mas higit kumpara sa karamihan kaya nag-utos siya na tulungan niya ito. Bigla namang nahinto si Pung Chon dahil sa biglang pagpapalabas ng malakas na ingay sa tiyan ni Yakran. Kaya dahil dito ay pasigaw na natanong ni Yugang kung hindi ba nito sinusunod ang kanyang mga utos. Naririnig ito, bigla na lang binitawan ni Pung Chon ang hawak niyang espada. Kasunod ay ang kanyang pagyuko at pagsabi ng kapatawaran sa kanyang Panginoon at pagsunod sa mga utos nito kaya dali-dali niyang kinuha ang batang babae para magpatuloy sa kagubatan. Kaagad namang tumakbo si Yugang palabas ng karwahe at nagsabi na ang amoy nito ay paniguradong magiging mabaho kaya ilayo niya ito ng husto at baka magtangka rin itong tumakas kaya bantayan niya ito ng maigi. Si Pung Chon na daladala ang batang dalaga ay pasigaw na sinunod ang utos ng kanyang pinagsisilbihan. Makalipas ng ilang sandali matapos na malaman na wala na si Pung Chon sa paligid, mabilis na tumalon si Yugang galing sa karwahe papunta sa isang sanga ng puno. At habang siya ay nagpapatuloy sa paglukso sa paligid, naiiyak niyang naisip na hindi niya makakalimutan ang ginawang sakripisyo ni Yakran. Naisip niya naman na kung gagamitin niya ang footwork technique ay mabilis siyang mahuhuli, kaya napagdesisyonan niyang bumaba sa lupa. At dito ay napag-isipan niya na isa itong magandang lugar para makapagtago kaya nagsimula siyang ipunin ang lahat ng mga dahon sa isang tumpok para gawin itong kanyang pagtataguan. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagdating ni Pung Chon na nagsasabi na mukhang dito na wala ang bakas ng kanyang Panginoon, hindi na mamalaya na si Yugang ay nagtatago lang sa ilalim ng tumpok ng mga dahon sa ibaba nito. Nagtaka naman si Pung Chon kung saan kaya ang kanyang Panginoon napunta, kaya naisip niya na hindi maaaring talikuran na lang ng ating bida ang kanyang posisyon bilang demonic cult leader at basta na lamang aalis kaya nakakasigurado siyang nakindap ito habang siya ay nag-eensayo ng kanyang footwork technique. Kaagad siyang tumalon at nagsabi na hindi niya mapapatawad ang gumawa nito. Naririnig ng mabuti ang kanyang paligid, pansin ni Yugang ang pag-alis ni Pung Chon sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman nauunawaan niya na mas mabuting kumalma muna siya at manatili lang dito kaya nagsimula siyang magbilang. Makalipas ng ilang oras kinahapunan sa kagubatan, makikita natin ang paglabas ng ating bida sa kanyang pinagtataguan matapos nitong magbilang hanggang sa 20,000. Natutuwa dito, nasabi niya na nakakasigurado siya na wala na ito ngayon at sa wakas ay makakahinga na din siya.
Hindi nalalaman na si Pungchon ay nakatayo lang sa gilid nito na buong oras siyang hinihintay na lumabas. Nakikita ito, napanganga ng husto si Yugang sa pagkabahala at nararamdamang takot. Maya't maya pa ay lumapit sa kanya si Pungchon at nagsabi na mukhang nag-eensayo ang kanyang Panginoon sa pagtatago. Nauutal at pinagpapawisan naman siyang sinagot ng ating bida na siya ay tama dahil ang Jianghu ay isang nakakatakot na lugar at nagsaad na mukhang na-master na ni Pungchon ang sining sa pagsubaybay. Pagkatapos nito ay pinagpag niya ang kanyang sarili para maalis ang mga lupa sa kanyang damit at nagsabi na siya ay tapos na dito kaya sila ay bumalik na at magpatuloy, kasunod nito ay ang nagmamadali niyang pagsabi na parang walang may nangyari, na ito ay dahil mahaba-haba pa ang kanilang lalakbayin. Ngunit hindi siya agad na sinunod ni Pungchon at tinawag lang siya kaya siya ay nahinto. Kaagad namang lumingon si Yugang habang pinagpapawisan, kung saan pansin nito ang paglapit sa kanya ni Pungchon at pagsasabi habang nagpapalabas ng nakakatakot na mukha na kinakailangan nitong iuko ang kanyang ulo.